Marcos Jr. kasi parang puro na siya damage control. Kung anik-anik na yung pinaggagawa. Alright? Gustong makipagbati kay VP Sara and ang men in uniform ay mukhang binabribe niya. Alam niya na kailangan niya ang, well, under naman sa kanya yan eh. 'Di ba? Dinagdagan yata yung yung mga bonuses and whatnot ng mga kasundaluhan at ng mga makikisig para hindi magalit sa kanya. So, what does it mean? Di ba ngayon, gusto niyang bawasan ng pension ng mga yan, tapos ngayon dadagdagan mo ng 300 plus a day? 300 plus a day na dagdag or aumento halimbawa sa sahod? So, parang 10,000 lang yun ah. Tama? Kung 300 na dagdag sa sahod or augmentation ng sweldo, parang 10K lang yun. Baka wala pa nga mga ating. Anyway, babasahin ko lang yung article Base pay increase para sa military uniform personnel. Inanunsyo ni Lolo Nyong Boyset ngayong Miyerkules, ngayon lang, ang pagtataas, base pay sa base pay ng military and uniformed personnel or MUP. Bilang pagkilala sa inyong walang fawang, putang inang nagbubudol ang yawang ito. Walang fawang paglilingkod, dedikasyon sa'yo. Dedikasyon, nambubola ang hayop. At husay, ating itataas ang base pay ng MUP. Pagbabahagi ni Ngiwi Jr. sa isang video post. Alam mo, pinapanood ko kanina yung kanyang pambobola. Hindi ko matagalan mga ating. Parang 1 minute lang, alibadbaran ako. Skip na agad ako. Nag-scroll agad ako ng bonggang-bongga. Ayon sa Pangulong Inamoy, kabilang sa naturang increase ang lahat ng military and uniform personnel mula sa Department of National Defense, Nigibo, Department of Interior and Local Government ni Anis. Di ba doon yun? Si ganon? Siga-siga, tapos nag-iyak-iyak naman, minura daw siya doon sa rally. Ungas. Philippine Coast Guard, kay Tariela, yung malaalan kay yung ilong nila. Bureau of Corrections, sa kulungan, at National Mapping and Resource Information Authority or NAMRIA. Ipapatupad ito sa 3 tranches. Next year pa pala. January 2026 or next year, January 1, 2027 at January 1, ano ibig sabihin ito? Magiging 300 na rin kada araw ang subsistence allowance ng lahat ng MUP or military and uniform personnel simula Enero sa susunod na taon. Ba't hindi mo pa binigyan ngayon na magpapasko? Ha? Dapat may pakimkim ka ngayon sa mga naka-uniforme nating kababayan. So far, yan ang nagpoprotekta sa'yo. Diba? 17,000 na policemen ang ikinalat mo sa Kamaynilaan dahil alam mo susugod ang taong bayan. May mga barricade pa para hindi ka masugod. Inaabala mo. Tapos next year mo pa dadagdagan ng sweldo? Bernanis. So, pampalubag loob, tapos parang barya lang. Diba? What? Next year pa dadagdagan? So may 13th month pay kaya ang men in uniform? Meron kaya silang Christmas bonuses? Ano pa? Subsistence allowance daw eh. So, kung ang sweldo nila ay 1,000 a day, dadagdagan ng 350? Mali pa rin, mga ating. Hindi pa rin makakaahon ng bongga sa hirap. Parang breadcrumbs ang binibigay kasi nga iwi ang delivery, mga maleta nga, di ba? Milyon-milyon. Bilyones, tapos bibigyan mo ng breadcrumbs. Ang alam ko mga kababayan, yung modernization ng AFP, parang kinulimbat pa nila yan eh. Di ba? Kaya nga bulok na yung mga equipments. Kumbaga nag-aantay na lang tayo ng surplus or donation ng ibang bansa. Lalo na ng anemika para mag-improve yung mga, di ba, yung mga gamit ng men in uniform. Pagtataas sa base pay ng military personnel, inanunsyo ni Ngiwi Jr., inanunsyo mo bago magpasko, pero parang, ba't hindi mo sinabi na may pamasko ka sa men in uniform? Wala kang pamaskong handog? Kahit 10K man lang? Next year pa pala to eh.
Kuripot din. Ano, yung kakuriputan niya, yung pagka-Ilocano niya, hindi bagay. So, sa tingin ko mga kababayan, ito ay desperate move na ningiwi na 'di ba na pawiin yung galit ng men in uniform. Tsaka kung isasabak niya sa giyera tong mga to unang magkakandamatay men in uniform tapos narinig niya yung siguro, 'di ba? Aware naman siguro si Ngiwi. Ewan ko kung aware siya. Na 'di ba may mga military junta thingy na parang may magkukudeta. So siguro para maiwasan yan, budol to the max, correct ka dyan, Channel 167. Siguro para hindi nga mag-kudeta ang kasundaluhan, bibigyan niya ng variables. Barya-barya, no? Oh, hindi lang yan mga ating ang desperate move ni Ngiwi, damage control. Willing daw siyang makipagbati kay VP Sara. Kaya ang survey nga natin, di ba? Dapat na bang makipagbati si VP Sara kay Ngiwi? Oh, Marcos Jr. bukas sa dialogo kay VP Sara para umano sa unity ng bansa. Hindi ko lang sure mga kababayan. Pero parang minsan, yung personality ni VP Sara, makakikitaan natin ng similarities sa atin, ano? Maybe because pare-pareho tayong mga Pilipino. At sa tingin ko, yung gigil ni VP Sara nag-uumapaw na, baka umapaw na nga ang salop, no? Tapos ganito pa mga pagsasabihin mo, baka majombag ka baka majombag ka lang ni VP Sara po, kinangina mo ka mambubudol ka. Bukas umano si Pangulong Iwi sa pakikipag-usap kay Vice President Sara Duterte alang-alang sa pagkakaisa at pambansang interes. Ito ang binigyang diin ng kamangyang sa gitna ng umiit na tensyon sa politika. Hati kasi ang bansa to the point na para magiging literal. Ganyang ginigipit ni lalo si VP Sara nagsalita na parang suportado niya yung kumbaga parang ang simpatsya ni VP Sara ay na kay Congressman Kiko Barsaga. Sinuspend kasi 'di ba? Nag-release nga ng 'di ba written statement si VP Inday na kinokondena niya yung ginawa na pagsuspende kay Kiko dahil lang bumabati ko si Kiko sa administrasyon ni Iwi. Parang double-edged sword itong balak ko nung pakikipagbati ni Ngiwi kay VP Sara. First, ito ba ay damage control? Kasi sabi ko nga, baka literal na ma-divide ang Pilipinas. Galit na ang mga Muslims at mga Mindanaoans kay Ngiwi. Right? Baka magkaroon nga ng secession. Kumbaga, kung magnanakawan kayo, ganyan ngayon na-imagine ko minsan mga ate at kuya, what if may lumitaw na island in the Pacific? Like maybe di ba? Yeah. What if may mag-emerge na panibagong isla dyan sa eastern part ng Pilipinas? At magsipaglipatan na lang doon ng mga matitinong Pilipino. Ganun ba? Ganun na imagine ko. And then maiwan na lang sa Pilipinas ang lahat ng mga magnanakaw at supporters sila. Magnakawan silang lahat, pati mga kriminal, magpatayan silang lahat. Basta ang mga Pilipinong matitino, mag-mass exodus na, no? Lipat na sa kabilang isla or what, or bagong kapuluan. Right? Baka may mag-emerge, maawa si Lord sa Pilipinas, may mag-emerge na bagong isla, no? Tapos hiwalay, tumawid na lang tayo kung kaya naman nating baktasin. Katulad nung nangyari noon na nabiyak yung dagat, panahon ni Moses, di ba? Yung itinakas niya from Egypt, yung mga Israelites ba yun? Israelis. O, ganun na sana mangyari, no? Iwanan na natin sa Pilipinas yung magnanakaw, lipat tayo sa panibagong isla. Diba? Panibagong arkitekta ko. Visit na yan. Anyway, so, pwede talagang ma-divide ang Pilipinas. Divided na nga. So gustong makipag-dialogo raw ninyo. Desperado na. And then, one thing more mga ating, hindi kaya may niluluto itong kademonyohan, si Ngiwi? Baka ina-anticipate naman ni VP Sara next year, panibagong impeachment na naman daw. Right? Ang iluluto. And then, sa 2027, kung hindi man mag-succeed ang impeachment next year, another impeachment. Impeach lang ng impeach. File lang ng impeachment kay VP Sara. Ang problema nyo nga Ngiwi, hindi nagnanakaw si VP Sara. Anong grounds for impeachment? Kaya nga sinasabi na may kinaso na si VP Sara ng inciting to sedition. Gusto daw siyang pabagsakin.
O nanawagan daw si VP Sara na pabagsakin si Ngiwi. Eh kung si VP Sara nga tatanungin mo, naku, walang kwenta yung mga sinasabi ni Marcos resign. Hindi yan magre-resign. Mga ngalay lang daw ang panga natin, ganun. Kapit to sa pwesto. Walang silbi ang sigaw-sigaw yung Marcos resign. Hindi ka nagpapadrug test. Ayaw nga magpa-hair follicle test. So, hindi kaya may niluluto si Ngiwi Jr. Kaya nagsasabi siya ng willing siya makipag-reconcile or open siya for dialogue kay VP Sara? Right? Tingnan mo, nakipag-shake hands si Ngiwi kay Xi Jinping. Diba? Lumabog sa protocol, biglang nagmadaling lumapit kay President Xi, nakipagkamay para ipamukha na, hindi, mabait ako. Wala akong balak na kapagyera, pero huwag ka ha. Nagre-ready ang Pilipinas para makipag-away sa China. Tarantado, di ba? So, every time na may sinasabi si Ngiwi na kung ano man, baligtarin mo. At yun ang totoo. Right? Yun ang katotohanan. Baligtarin mo yung statement, yun yung totoo. Iba yung sinasabi at pinapakita sa ginagawa. Mangbubudol eh. He was not called budol-budol man for nothing. BBM ba? Budol-budol man pala ang meaning ng BB. May niluluto to. May kademonyohang binabalak to. Baka magulat na lang tayo mga ate at kuya. Ipabitbit na rin sa ICC si VP Sara. Nagawa nila kay Tatay Digong, balak nilang gawin kay Bato, nagtatago nga yata ngayon si Bato, no? Sabi ni Trilling, nasa Davao lang daw si Bato nagtatago. May interview si Trilling eh. Nasa Davao lang nagtatago yan si Bato. Gusto nilang ipakulong si Bato sa ICC. Ipabitbit, di ba? Even Senator Bongo. Senator Bongo hindi masyado eh. Pero si Bato talaga pinag-iinitan. Oh. Baka si VP Sara is naka-line up pa rin. Baka tuloy pa rin yung kanilang yung kanilang Oplan Horus. I-execute pa rin. Mukhang may binabalak to eh. Pag may mga sinasabing ganyan, nambubudol yan. Willing makipag-dialogo. Ang tigas ng mukha mong Ngiwi. Desperado ko, may masama kang binabalak. Mga ating, paano ka makikipag-dialogue kay VP Sara? At paano mo mapapaamo si VP Sara? Dagdagan ko yung aking iba-blind item sa next live natin. Lagay ko lang sa ating sa ating kodigo, pa di ko malimutan. Pero parang familiar naman ang marami sa inyo dito. Not sure, pero hindi ako pwede mag-assume or mag-presume na aware kayo. Pero i-chika natin sa susunod na live patungkol dito sa eksena sa dahig. Okay? So, where were we? Okay. Oh. Paano makikipag-dialogo sa'yo si VP Sara Ngiwi? Paano makikipagbati? Kaya mong i-correct yung mga ginawa mong mali, hindi lang sa kanya, kundi sa buong Pilipinas? Pero parang nagsabi na si VP Sara nito, no? Na willing siyang makipag-dialogo, willing siyang makipagbati, pero isoli muna nila ang mga ninakaw, i-correct muna nila ang mga pagkakamali nila, mag-sorry muna sila sa mga ginipit nila, and then maybe, just maybe, may ganyan si VP Sarang statement before, pag-iisipan ko kung mapapatawad ko sila. Sabi pa naman ni VP Sara, hindi siya magpapatawad. Tama? Anong open ka ba pag-dialogong gago ka? Nambubudol ka eh. You think mauuto mo si VP Sara? Kailangan mong gamitan niya ng pendulum, no? Gayumahin mo or hypnotize mo bago mo mapasunod na animal ka. Parang ano yung term na ginamit? Parang irreconcilable, irreparable, something. Hindi na kayang i-correct yung mga maling ginawa ni Ngiwi. Ngiwi! Kaya mong pauwiin si PRRD bago magpasko? Gagong to. Bastos, sira ulo. Tama ba?
willing makipagdialogo para ma-unite ang bansa. Gago ka ba? Galit sa'yo mga Pilipino. Desperado ka. Damage control ka. Right? Bukod sa mukhang may binabalak din pong masama. O, pinakulong mo si Tatay Digong, gaano katarantaduhan yan. Hindi lang pamilyang Duterte ang nasaktan sa ginawa mo. Mas nasaktan ang mga nagmamahal kay PRRD. Kademonyohan ang ginawa mo, katraydoran. Ha? Isinusumpa ka ng mga Pilipino. Matanda na yung tao, ginanon mo. Naniniwala ang mga Pilipino sa gaba. Mataas ang respeto ng mga Pilipino sa matatanda, tarantado ka. O, ano, makukorek mo yung mistake mong yan? Mistake ba yun or sinadya mo talaga? Pauwiin mo si Tatay Digong. Buhayin mo yung mga nagkandamatay. Ha? Kung kaya mo, ibalik mo yung nawalang buhay ng mga kung sino mang pinaggigigipit nyo or mga namatay sa kalamidad. Isoli nyo ha. Hanggang sa pinakakaliitang amount ng mga nanakaw sa Pilipino. Tama mga ating? Soli inyong lahat. Thank you, Ate Ruthie. Oh. Tapos, ginigipit nyo si VP Sara, tinanggalan, binawasan nyo ng PSG or bodyguards, pina-impeach, kinukulam, tapos willing kayo makipagdialogo. Wala naman kayong binabago sa katarantaduhan nyo eh. Mambubudol, di ba? O, hindi ka naman kinakikitaan ng pagsisisi sa ginawa mo, hindi ka nga nagsusoring pukin ng ina mo ka. So ano ang motibo ni Ngiwi kung bakit gusto niyang makausap si VP Sara? Ibo-blind item ko yung naiisip kong dahilan sa susunod nating live, ha? Sa Princess Maui to yun. Kaya mag-subscribe kayo doon. Alin ito? Damage control or may nilulutong kademonyohan? Pakicomment po sa comment section at mag-like at subscribe din po kayo.